Sinimulan ng ilang transport groups ang malawakang tigil pasada ngayong araw. Ito'y para iprotesta ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa kasunod ng gulo sa Middle East. Para bigyan tayo ng update, makakasama natin si JM Pineda live mula sa Welcome Rotonda sa Quezon City. JM? Yes, Ninya, mula pa nga kaninang umaga ay tuloy-tuloy ang naging programa ng grupong Piston sa iba't ibang parte ng Pilipinas na parte nga yan ng kanilang tigil pasada kasunod nga ng pagtaas ng produktong petrolyo, presyo ng produktong petrolyo. At una nga nilang ipununto kanina nung na-interview natin sila ay ang dagdag bawas na ginawa ng Pangulo kahapon. Pati na rin yung oil deregulation law, pati na rin yung excise tax, kasama na dyan yung VAT. Matapos ang 2 araw na walang preno ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa, pilay na ang mga karamihan sa transport sector tulad ng mga tsuper na halos ubos na ang kita sa pagpapakarga pa lang ng gasolina. Ang jeepney driver nga na si Roelio, sa iksi ng ruta nila na biyaheng Canlaon hanggang Del Monte sa Quezon City, tapyas na sa kalahati ang naibubulsang pera para sa panggastos araw-araw. Nahihirapan na po kami sa biyahe namin na katas-tas ng krudo. Ay balak na po kami hindi na bumiyahe. May malaki na 1,000. Malaki na 1,000? Oo, dahil sa krudo. So dati, mas malaki pa? Oo, nakaka 2,000. Oh, ang laki na Ang laki na bawas, kalahati. Isa lang si Roelio sa libo-libong mga tsuper ng traditional jeepney na pumapasa ng patuloy na pagtaas ng langis sa Pilipinas. Ang grupong Piston, kinalampag na ang pamahalaan at sinimula na ang kanilang tigil pasada ngayong araw. Ilang mga lugar sa Metro Manila ang naparalisado pero agad namang inihanda ng MMDA at mga LGU ang mga libreng sakay. Presyo ng langis! Kasama sa sinigaw ng Piston sa kanilang protesta na ibasura na ang oil deregulation law na ang mismong mga malalaking kumpanya ang kumokontrol sa presyo ng petrolyo. Masakit rin daw sa bulsa ang patong-patong na mga tax sa langis. Kinundina pa ng grupo ang ginawang urong-sulong ng pamahalaan sa pagbibigay ng kakarampot na taas pasahe sa jeep at iba pang PUV. Dismayado tayo dahil ang sinuspindi ay yung piso, dapat nga sinuspindi nga yung buwis, dapat yun ang sinuspindi ng gobyerno. Kaya sumasalamin ito na kapag yung mga maliliit yung humihingi ng dagdag kita, ang tugon ng gobyerno ay pagsuspindi. Pero pag yung malalaking mga negosyo, katulad ng Caltex at Petron, nagkakandara pa yung gobyerno na aprubahan. Pabor naman dyan ang isang commuter group. Yung excise tax ng langis, may exempt po sana sa mga PUV kasi ang kailangan po sa mga public transport talaga ay talagang public goods sila. Talagang siniservisyohan niya mga public. So dapat medyo tulungan naman natin sila ngayon lalo na sobrang taas ng gasolina. Samantala, sa isang pahayag kahapon, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ito ang panahon para sa mga commuter ipasa ang suliranin, kaya ipinasuspindi nito ang fare hike sa Department of Transportation. Bagay na ikinatuwa naman ng ilang mga mananakay gaya ni Reynaldo na umaabot ng 3 sakay papunta sa kanyang trabaho. Importante umano sa kanya ang bawat piso na nagagastos sa pamasahe. So malaking talaga sa amin, malaking bawas kahit piso lang. Kasi pag malayo, syempre may malayong distansya. So malaking bagay kasi sa amin yung piso eh. Ayon naman sa DOTR, minamadali na nila ang fuel subsidy na ipapamigay sa mga PUV drivers. Alinsunod na rin yan sa utos ng Pangulo. Kasabay pa dyan na magkakaroon ng diskwento sa pasahe sa mga linya ng MRT3 at LRT2 sa susunod na linggo. Ninya, sa susunod na linggo ay posible na ring ibigay itong fuel subsidy para naman sa mga kaserbisyo natin ng mga tsuper kagaya ng mga traditional jeepney at modern jeepney pati na rin sa bus. Pero ang sabi nga kanina ng Piston, itong ibibigay na fuel subsidy ng DOTR at ng pamahalaan ay kapos pa daw para sa 2 araw nilang ginagastos para sa gasolina. Ninya? JM, kanina may interview sa Piston at sinabi nila na
200 to 300 pesos na lang daw ang kinikita ng mga tsuper kada araw dahil sa taas ng presyo ng gasolina. At dati raw kasi nasa 500 to 700 a day. Ngayon 200 to 300. Paano ba yan? Pag ganyan, di ba? Kaya pala maraming nang tumitigil sa pagmamaneho. Tama ba, JM? Yes, Nina, base nga dun sa rin natin na mga tsuper dito sa Metro Manila at kahit sa iba pang panig na karatig syudad ng Metro Manila, ang panawagan talaga nila ay talagang masakit sa bulsa. Itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kanina nga, yung mga nakausap nating tsuper, ang ginagastos nila sa gasolina ay umaabot ng 1,000. Paano ba naman kasi yung ibang mga gasolinahan dito sa Metro Manila ay nasa 100 na yung diesel. Kaya hindi na sapat yung 500, 600 na pagpapagas nila sa isang araw. Dahil lang nangyayari nga, yung iba dahil maiksi yung ruta, 1 litro agad yung nagagastos nila dun sa balik nilang ruta sa kanilang mga binabiyahe. Ninya? JM, si Jack to, no? So, anong ginagawa nilang diskarte? Kasi biro mo, 100 per liter ang pinapakarga. Nagbabawas ba sila ng biyahe? Pag patay na oras, hindi ba sila namamasada? Yes, Jack, tama ka dyan. Ganun nga yung ginagawa nila. Ang iba, tinitiis na lang na punuin yung jeep nila doon sa pinaka-terminal nila. Ang ginagawa, hanggat hindi puno, hindi sila alis doon. Dahil nga ang nangyayari, kung sakaling 10 lang yung sakay nila doon sa loob ng jeep, lugin-lugi daw sila dahil wala pa daw yun doon sa gastos nila sa gasolina. Kaya ang nangyayari, kapag wala daw gaanong pasahero, talagang yung iba tumitigil na lang muna ng tanghali. Pinapagpalipas yung init ng tanghali, yung init ng araw, ginagawa nila, bumabalik na lang ng hapon para kung sakaling mga na yung rush hour, mas maraming pasahero silang maisasakay at pipila ulit sila dun sa kanilang terminal. Jack? Oo, at dahil dyan, marami tuloy ang nalilate, stranded siguro. Kumusta naman yung libreng sakay? Sapat naman ba? At meron naman po silang nasa servicean? Ninya, kanina sa pag-iikot natin, may ilang mga pasahero lang yung medyo nahirapang sumakay, particular sa may Pilcoa area. Pero ang nangyari kasi noon, normal naman yung ganong daloy ng trapiko sa bandang sa area na yon. Pero meron namang libreng sakay na ipinalabas ang QCG para dun sa mga stranded na mga pasahero. Pero sinabi nga ng MMDA kanina na wala naman silang na-monitor na sobrang lalang stranded na yung tipong 1 oras o 2 oras na naghihintay yung mga pasahero dahil tuloy-tuloy pa rin naman daw na buwabiyahe yung ibang jeep pati yung ibang bus na pwedeng masakyan ng ating mga pasahero. Ninya? Hanggang kailan ba itong tigil pasada na to, JM? Yes, Ninya, ayon sa piston, hanggang bukas ay magpapatuloy itong tigil pasada nila. Ang mangyayari pa nga bukas ay meron pa silang aktibidad kung saan magmamarcha sila papunta sa yun din yung hiyat kung saan ipapanawagan ulit nila yung kanilang mga reklamo at inanaing sa pamahalaan. Ninya? Alright, maraming salamat, JM Pineda.